Na maabutan ni Don Rodrigo ang kanyang katulong na nakatago sa kusina, kumakain ng tira-tirang pagkain mula sa basurahan, hindi niya inasahan ang dahilan. Ang sumunod na nangyari ay magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Makinig at maghanda na madurog ang iyong puso. Ang bahay ni Don Rodrigo Santillan ay parang isang palasyo sa gitna ng Makati. 3 palapag, may swimming pool, hardin na puno ng imported na halaman, at mga mamahaling sasakyan na nakaparada sa garahe. Lahat ng nakakakita sa kanya ay nag-assume na perpekto ang buhay niya. Negosyante, milyonaryo, at kilala sa high society ng Metro Manila. Pero ang totoo, malungkot si Don Rodrigo. Nalulumbay siya sa loob ng sariling tahanan. Mag-iisang taon na simula nang iwanan siya ng asawa at anak niya. Si Carmela, ang dating asawa, ay umalis kasama ang kanilang bunsong anak na si Miguel dahil sa paulit-ulit na away tungkol sa trabaho ni Rodrigo. Sabi ni Carmela, mas mahal niya ang pera kaysa sa pamilya. Hindi raw siya kailanman naging present bilang ama at asawa. Masakit para kay Rodrigo, pero hindi niya kayang baguhin ang sarili. Nasanay na siyang palaging abala, palaging nag-iisip ng negosyo, palaging wala sa bahay. Ngayon, mag-isa na lang siya. Wala nang ingay ng bata, wala nang init ng pamilya. Tanging kasama niya na lang sa malaking bahay ay ang ilang katulong, si Manang Biring na mayordoma, si Tatay Ruben na driver, at si Lorna, ang bagong katulong na housekeeper. Si Lorna ay mahigit 30 taong gulang, payat, maputi ang balat pero halatang pagod na pagod sa buhay. May malalim na bilog sa ilalim ng mata, at tuwing ngingiti ay parang pinipilit lang. 3 buwan pa lang siyang nagtatrabaho sa bahay ni Don Rodrigo, pero napapansin na niya kung gaano ito katahimik at kalungkot. Hindi tulad ng ibang amo na bastos at mataray, si Don Rodrigo ay mahinahon. Hindi gaanong nagsasalita, pero hindi rin nanasaki. Lorna felt safe doon, kahit paano. Pero may lihim si Lorna na hindi alam ng kahit sino. Isang gabi, bandang 11:00 na ng gabi, hindi makatulog si Don Rodrigo. Bumaba siya mula sa kwarto niya para kumuha ng tubig. Dumaan siya sa kusina, at doon niya narinig ang mahina. May kumakaluskos. May humihikbi. Nagtaka siya. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng kusina, kung saan may maliit na sulok malapit sa basurahan. At doon niya nakita. Nakatago si Lorna, nakaupo sa sahig. May hawak na plastic container na puno ng tira-tirang ulam mula sa hapunan. Kinakain niya iyon gamit ang kamay, mabilis, parang takot na may makakakita. Umiyak siya habang kumakain. Luha ang pumapatak habang ngumunguya. Natigilan si Don Rodrigo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Dapat ba siyang magsalita? Dapat ba siyang lumayo na lang at magkunwaring hindi nakakita? Pero bago pa siya makakilos, napansin siya ni Lorna. Bigla siyang tumayo, nabitawan ang lalagyan. Namutla ang mukha niya. Sir, patawad po. Patawad po talaga, sigaw niya, nanginginig. Yumuko siya ng todo. Hindi na po maulit, sir. Naku po, atawad. Napakunot ang noo ni Don Rodrigo. Lorna, bakit ka humihingi ng tawad? Bakit ka kumakain ng tira? May pagkain ka naman, di ba? Si Manang Biring, nagluluto para sa inyo. Tumango si Lorna, pero patuloy ang pagiyak. Opo, sir. Kaso po kasi, kailangan ko pong iserve yung pagkain ko para sa mga anak ko. Napatigil si Rodrigo. Mga anak mo. Humikbi ng malakas si Lorna. Umupo siya uli sa sahig, parang wala ng lakas. 3 po, sir. 2 babae, 1 lalaki. Nasa probinsya po sila, sa Bicol. Walang matinong makain araw-araw. Kaya po ang ginagawa ko, yung sahod ko, lahat napupunta sa kanila. Pero kulang pa rin. Kaya yung pagkain na niluluto ni Manang Biring para sa akin, hindi ko kinakain. Dinadalhan ko sila. Tuwing day off ko, uwi ako saglit, dala ko yun. Tapos yung tira dito, kinakain ko na lang. Para may maipadala akong pera. Napasinghap si Rodrigo. Naramdaman niyang may bumara sa lalamunan niya. Lorna, ilang beses ka kumakain sa isang araw? Tanong niya, mahinang boses. Nag-iwas ng tingin si Lorna. Minsan 1 beses lang po. Minsan wala po. Kaya ko naman po. Sanay na ako. Biglang nakaramdam ng inis sa dibdib si Rodrigo. Hindi galit, kundi sakit. Sakit para sa babaeng ito na handang magpakagutom para lang sa mga anak niya. Sakit dahil sa sarili niyang kalagayan, mayaman, maraming pagkain, malaki ang bahay, pero wala siyang pamilya na makakasama. Lorna, tumayo ka, utos niya, ngunit malambot ang tono. Tulad ng ama na nag-uutos sa anak. Tumayo si Lorna, nanginginig pa rin. Mula ngayon, kumain ka ng maayos.
Walang tira-tira. Pag niluto ni Manang Biring, kakainin mo. Gets mo ba? Sir, hindi po pwede. Kailangan ko po talagang makatipid. Titigilan mo ako, Lorna, sabi ni Rodrigo, ngunit hindi naman gali ang boses. Isa pa, pag nalaman kong hindi ka kumakain, tataasan ko sahod mo. Pero may kondisyon, kakain ka ng 3 beses sa isang araw. Ulit ko, 3 beses. Hindi makapaniwala si Lorna. Umatak ulit ang luha, ngunit ngayon, dahil sa pasasalama, yumuko siya ng malalim. Salamat po, sir. Salamat to talaga. Hindi ko po kayo bibigin. Umiling si Rodrigo. Huwag mo akong pasalamatan. Ikaw dapa ang kasalamatan. Kasi ngayon, napagtanto ko kung gaano ako kaswerte. Kung gaano ako kasama bilang tao. Nagtaka si Lorna. Sir. Bumuntong hininga si Rodrigo. Naupo siya sa upuan malapit sa kusina. Tinuro niya ang tapat niyang upuan. Umupo ka. Huwag kang matako. Gusto ko lang makausap ka. Medyo nag-atubili si Lorna, pero umupo rin siya, mainga. Nagsimula si Rodrigo. Alam mo, Lorna, akala ng lahat, masaya ako. Mayaman, successful, lahat meron. Pero wala akong pamilya. Iniwan ako ng asawa ko. Dinala niya yung anak ko. Kasi sabi niya, hindi raw ako present. Hindi raw ako naging mabuting ama. Totoo naman. Lagi akong wala. Lagi akong abala. Ngayon, mag-isa na ako. Wala nang kumakausap sa akin dito. Ikaw, may 3 anak. Malayo ka sa kanila, pero ginagawa mo ang lahat para sa kanila. Willing kang magpakagutom. Willing kang magsakripisyo. Ako, ano ginawa ko? Nagbigay lang ng pera. Pero wala akong oras. Wala akong presensya. Tumahimik si Lorna. Hindi niya alam ang sasabihin. Pero naramdaman niya ang bigat ng kalungkutan ng lalaking ito. Sir, mahina niyang sabi, hindi pa po huli ang lahat. Baka pwede pa kayong bumalik sa kanila. Umiling si Rodrigo. Sinubukan ko. Ayaw niya akong kausapin. At yung anak ko, ayaw na akong pansinin. Bata pa, pero galit na sakin. Napaluha si Lorna. Sir, bilang ina, alam kong ang mga bata, madaling makalimot ng gali. Basta makita nilang totoo ang pagbabago. Basta makita nilang nandyan ka na. Tumingin si Rodrigo sa kanya. Paano mo nasabi? Kasi po, sir, yung mga anak ko, kahit hiyap kami, alam ko na mahal nila ako. Kasi nandito ako para sa kanila. Hindi man madalas, pero alam nila na ginagawa ko lahat. Siguro po, kailangan lang talaga ni Miguel, yung anak nyo, na makita na ginagawa nyo rin ang lahat para bumalik kayo. Yumuko si Rodrigo. Pumalakpak ang isipan niya. Mga salita ni Lorna, simple, pero malalim. Naisip niya si Miguel. 8 taong gulang. Mahilig sa basketball. Mahilig sa ice cream. Yung bata na lagi niyang pinangakuang sasamahan, pero hindi niya nagawa. Yung batang umiyak nung umalis sila Carmela. Salamat, Lorna, sabi ni Rodrigo. Salamat kasi ginising mo ako. Ngumiti si Lorna. Ngayon, totoo na ang ngiti. Kinabukasan, nagbago ang sistema sa bahay. Inutos ni Don Rodrigo kay Manang Biring na doblehin ang pagkain. Lagi dapat may extra para dalhin ni Lorna sa mga anak niya. Dinagdagan din niya ang sahod niya nang hindi nito alam. Iniutos niya sa accounting niya na direkta nang ipasok ang dagdag na bayad sa bangko ni Lorna. Pero hindi lang yun. Nagsimula ring magbago si Rodrigo. Nagumpisa siyang magtanong kay Lorna tungkol sa mga anak nito. Ano pangalan nila? Ilang taon? Ano gusto nila? Nakikinig siya. Natututo siya. At habang nakikinig siya, napagtanto niya kung paano maging present, kahit malayo. Isang araw, tinawag niya si Lorna sa opisina niya sa bahay. Lorna, gusto kong tulungan ka. Nagtaka si Lorna. Sir, sapat na po yung ginagawa niyo. Hindi. Kulang pa. Gusto kong pag-aralin yung mga anak mo. Lahat. Hanggang college. Ako na bahala. Napamaang si Lorna. Literal na napaupo siya dahil sa gula. Sir, hindi ko po kayo maintindihan. Bakit niyo po gagawin yan? Ngumiti si Rodrigo. Kasi tinulungan mo ako, Lorna. Tinuruan mo akong maging tao uli. Kaya gusto kong tulungan ka rin. Umiyak si Lorna ng husto. Yung iyak na puno ng pasasalama. Yung iyak na pagod na sa buhay. Tapos biglang may tumutulong ng totoo. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento. Dahil habang tinutulungan ni Rodrigo si Lorna, nagsimula rin siyang kumilos para sa sarili niyang pamilya. Sinulatan niya si Carmela. Hindi text. Hindi email. Sulat kamay. 3 pahina. Hiningi niya ang tawad.
Inamin niya lahat ng pagkukulang niya. Sinabing hindi niya hihilingin na bumalik sila agad, pero sana bigyan siya ng pagkakataon na baguhin ang sarili. Walang sago, pero hindi siya tumigil. Nagpadala siya ng mga regalo kay Miguel. Walang okasyon, basta bigla. Basketball, sapatos, libro, sulat palagi kasama. Mahal na mahal kita, anak. Pasensya na si Papa. Ilang linggo rin walang sago. Pero isang umaga, habang naghahapunan si Rodrigo kasama ang mga katulong, nagsimula na siyang kumain kasama nila. Tumunog ang phone niya. Text galing kay Carmela. Miguel, gusto ka raw makita. Sa Turday, sa park malapit sa bahay namin. Halos mahulog ang hawak ni Rodrigo na kutsara. Tumingin si Lorna sa kanya. Ngumiti. Sir, yan na po yun. Tumango si Rodrigo. Tumulo ang luha. Ngiti at luha sabay. Lorna, yan na nga yata. Dumating ang Saturday. Pumunta si Rodrigo sa park. Nakita niya si Miguel, nakaupo sa bench kasama si Carmela. Tumakbo ang bata. Hindi siya tumakbo pabalik. Tumayo lang si Miguel. Pero nung lumapit si Rodrigo, tumingin sa kanya ang anak. At hinawakan ang kamay niya. Papa. Yun lang. Dalawang salita. Pero para kay Rodrigo, yun na ang lahat. Yumuko siya. Yumakap sa anak. Umiyak ng malakas. Pasensya na, anak. Pasensya na talaga. At kahit papaano, naramdaman niyang may pag-asa pa. Dahil kay Lorna. Dahil sa simpleng babae na nagtago para kumain ng tira. Dahil sa babaeng nag-alaga sa pamilya niya, kahit gutom. Dahil sa taong naging instrumento para magbago siya. Umuwi si Rodrigo ng bahay niya at dala sa puso ang bagong simula. At sa loob ng kusina, nakangiting nagluluto si Lorna para sa mga katulong. Masaya. Kasi kahit papaano, gumaan ang buhay. Kahit papaano, may nag-alaga sa kanya. Dahil minsan, ang tunay na yaman ay hindi pera, kundi ang mga taong nagpapaalala sa atin kung paano maging tao. Lumipas ang mga linggo, at unti-unting nagbabago ang buhay sa loob ng malaking bahay ni Don Rodrigo. Kung dati ay tahimik, malamig, at parang walang buhay, ngayon ay may ingay na. May tawanan. May kwentuhan. Hindi pa man bumabalik ang dating pamilya ni Rodrigo, pero nagsimula na siyang maramdaman ang init ng tahanan. Si Lorna ay patuloy na nagtatrabaho, pero ngayon, mas mabigat na ang katawan niya, sa magandang paraan. Tumataba na siya, dahil kumakain na ng ayos. 3 beses sa isang araw, tulad ng utos ni Don Rodrigo. May kulay na rin ang pisngi niya. Hindi na siya mukhang bangkay na gumagapang. Tuwing Sabado, day off ni Lorna, umuwi siya sa Bicol bitbit ang mga pagkain, pera, at minsan ay mga gamit para sa mga bata. Ang 3 anak niya, sina Elena, Jasmine, at Diego, ay tuwang-tuwa tuwing umuwi ang ina nila. Noon, payat din sila. Kulang sa nutrisyon. Ngayon, may laman na rin ang mga tiyan. Nakakapag-aral ng maayos. May baon. May librong bago. Isang Sabado, umuwi si Lorna mas maaga. May dala siyang malaking sobre. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang maliit na bahay na yari sa kawayan at semento, bumungad sa kanya ang 3 batang tumatakbo. Mama! Mama! Sigaw ng bunso niyang si Diego, 9 na taong gulang. Mahigpit siyang yumakap sa biwang ng ina. Mama, nandito na kayo, sabi naman ni Jasmine, 11 anyos, ang gitnang anak. Si Elena, ang panganay na 13 taon na, ay tahimik lang pero ngumingiti. Lumapit din at yumaka. Napaluha si Lorna. Gantong eksena, hindi niya makakalimutan. Kahit gaano kahirap, basta nandito siya sa tabi ng mga anak niya, worth it lahat. Halika kayo, mga anak. Marami akong dala, sabi ni Lorna. Inilabas niya ang mga pagkain, tinola, adobo, spaghetti na luto ni Manang Biring. Paborito ng mga bata. Habang kumakain, nagsalita si Elena. Mama, totoo po ba yung sinabi niyo last time, na may magbabayad ng tuition namin? Tumango si Lorna. Opo, anak. Si Sir Rodrigo, ang amo ko. Siya raw bahala sa inyo. Laha. Hanggang college. Namangha ang 3. Hindi makapaniwala. Pero bakit po, Mama? Tanong ni Jasmine. Bakit niya po gagawin yun? Ngumiti si Lorna. Kasi siguro, tinulungan natin siya na maging mabuti uli. Hindi niya sinasadya, pero nakalimutan niya kung paano maging tao. Tapos nung nakita niya tayo, yung sitwasyon natin, naalala niya ulit kung ano ang mahalaga. Tumango si Elena, ngunit may takot pa rin sa mata. Mama, paano po kung mawala yung trabaho niyo? Paano po kami? Hinawakan ni Lorna ang mukha ng anak. Huwag kang mag-alala, anak. Habang nandyan ako,
lalabanan ko ang mundo para sa inyo. Sige na, kumain na kayo. Pero sa loob-loob ni Lorna, natatakot din siya. Totoo naman. Aano kung biglang tanggalin siya? Aano kung magbago ang isip ni Don Rodrigo? Ngunit bumalik siya sa Maynila, na may pag-asa pa rin sa dibdib. Pagdating niya sa bahay ni Don Rodrigo, naabutan niya itong nakaupo sa sala, kasama ang isang batang lalaki. Si Miguel. Natigilan si Lorna. Hindi siya makapaniwala. Nandito na ang anak ni Sir Rodrigo. Ibig sabihin, bumalik na. Ngumiti si Don Rodrigo. Lorna, halika. Kilala mo si Miguel, di ba? Lumapit si Lorna, yumuko. Magandang hapon po, Sir. Magandang hapon, Miguel. Tumingin sa kanya si Miguel, ngumiti. Et Lorna. Sabi ni Papa, ikaw daw yung dahilan kung bakit niya ako nakita ulit. Namula si Lorna. Ay hindi po, bata. Si Sir Rodrigo ang gumawa ng lahat. Umiling si Rodrigo. Hindi, Lorna. Ikaw ang nagturo sa akin. Ngayon, narito na si Miguel. Hindi pa kami bumabalik ni Carmela, pero dinadalaw niya ako tuwing weekend. Progress na rin yun. Napaluha si Lorna sa tuwa. Sir, masaya po ako para sa inyo. Ngumiti si Rodrigo. At masaya rin ako para sa iyo. Kaya Lorna, may gusto akong ipagawa sa iyo. Ano po yun, Sir? Gusto kong dalhin mo dito ang mga anak mo. Dito na sila titira. Dito na rin mag-aaral. Mayroon akong kakilalang school malapit dito. Okay lang ba sa'yo? Napamaang si Lorna. Literal na nanginig ang tuhod niya. Sir, hindi ko po kayo maintindihan. Dito na po sila titira. Dito. Sa bahay nyo. May bakanteng kwarto sa likod. Pwede naman doon. Malaki. May sariling banyo. Tapos malapit lang sa school. Mas safe. Mas maganda. At mas makakasama mo sila. Hindi na napigilan ni Lorna. Dumulog siya, yumuko ng mababa. Sir, utang na loob po. Utang na loob. Hindi ko po kayo kayang bayaran sa buong buhay ko. Umiling si Rodrigo. Wala kang utang, Lorna. Kung meron, ako ang may utang sayo. Umiyak si Lorna. Umiyak ng malakas. Si Miguel, kahit bata, napaluha rin. Hindi niya maintindihan lahat, pero naramdaman niya ang emosyon. Kinaumagahan, tumunta si Lorna sa Bicol. Sinundo niya ang 3 bata. Sinabi niya sa kanila ang lahat. Nagsimula ang bagong buhay. Ang 3 bata, sina Elena, Jasmine, at Diego, ay lumipat na sa Maynila. Nag-enroll sila sa magandang school. May uniform, may bag, may sapatos. Tuwang-tuwa sila. Lalo na si Diego na laging napapanood lang ang mga batang nakakapag-aral ng maayos. Ngunit hindi madali ang adjustment. Nahihiya ang 3. Lalo na si Elena. Alam niyang mahirap lang sila. Natatakot siyang husgahan ng mga kaklase. Pero sorpresa niya, mabait ang mga kaklase niya. Tinanggap siya ng buong buo. Isang gabi, habang naghahapunan ang lahat, si Don Rodrigo, si Miguel, si Lorna at ang 3 bata, nagsalita si Miguel. Papa, pwede bang maging kaibigan ko sina Diego? Ngumiti si Rodrigo. Siyempre, anak. Bakit naman hindi? Kasi mas bata siya sakin, Pero gusto ko siyang maging kaibigan. Parang kuya niya ako. Napaluha si Lorna. Napaluha rin si Diego. At doon, sa hapag na iyon, nagsimula ang isang bagong pamilya. Hindi traditional. Hindi perpekto. Pero puno ng pagmamahal. Lumipas ang mga buwan. Isang araw, bumalik si Carmela. Dinala niya si Miguel para sa regular visit. Pero ngayong beses, nagstay siya. Nag-usas sila ni Rodrigo ng mahabang oras. Rodrigo, sabi ni Carmela, nakikita ko na nagbago ka. Totoo ba o panandalian lang? Tumingin sa kanya si Rodrigo ng diretso. Carmela, hindi ako perpekto. Pero sinusubukan ko. Araw-araw. Dahil kay Lorna, natutunan kong maging present. Natutunan kong makinig. Gusto kong subukan uli. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Tumahimik si Carmela. Ilang sandali. Pagkatapos, tumango. Seg. Pero dahan-dahan. Subukan natin ulit. At subukan nga nila. Unti-unti, bumalik si Carmela. Hindi agad-agad, pero regular na. Nagsimula silang maging pamilya uli. Si Miguel, mas masaya na. May papa na naman. May mama. May mga bagong kaibigan, sina Elena, Jasmine, at Diego. Ang bahay na dati ay malamig at walang buhay, ngayon ay puno ng ingay, tawanan, at ini. Isang gabi, tinawag ni Don Rodrigo si Lorna sa opisina niya. Seryoso ang mukha. Kinabahan si Lorna. Sir,
May problema po ba? Umiling si Rodrigo. Wala. Gusto ko lang sabihin, salamat. Sir. Salamat kasi ginawa mo akong tao uli. Salamat kasi tinuruan mo ako kung ano ang tunay na yaman. Hindi pera. Hindi negosyo. Kundi pamilya. Kundi pagmamahal. Ngumiti si Lorna. Sir, ako rin po. Salamat kasi tinulungan niyo kami. Ngayon, may kinabukasan na ang mga anak ko. May pag-asa. Tumango si Rodrigo. At may pag-asa rin ako, Lorna. Kasi natutunan kong magmahal ulit. Ilang taon ang lumipas. Si Elena ay nag-graduate ng high school. Top of her class. Pumasok siya sa magandang universidad. Nursing ang kinuha. Pangarap niyang maging nurse para tulungan ang mga taong tulad ng mama niya. Si Jasmine ay nag-excel sa arts. Mahilig siya sa pagpipinta. Sinusuportahan siya ni Don Rodrigo. Binibilhan ng mga gamit pang-arte. Si Diego ay naging basketball player. Matalik na kaibigan ni Miguel. Parang magkapatid na. At si Lorna, hindi na siya katulong. Ginawa siyang household manager ni Don Rodrigo. Tumaas ang sahod. Binigyan ng benefits. Pero mas mahalaga, ginawa siyang parte ng pamilya. Isang Pasko, nagsalo-salo silang lahat. Si Don Rodrigo, si Carmela, ngayon, asawa niya ulit, si Miguel, sina Elena, Jasmine, Diego, at si Lorna. Habang kumakain, nagsalita si Miguel. Papa, alam mo, masaya ako. Bakit, anak? Kasi kompleto na tayo. Kasi nandito na lahat ng mahal ko. Napaluha si Rodrigo. Tumingin siya kay Lorna. Ngumiti. Ako rin, anak. Ako rin masaya. At sa gabing iyon, napagtanto ni Rodrigo na ang pinakamahalagang aral sa buhay ay simple lang. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa mga taong handang magsakripisyo para sa iyo. Sa mga taong nagtuturo sa iyo kung paano maging tao. At sa mga taong nananatili, kahit sa pinakamahirap na panahon. Si Lorna, ang babaeng naabutan niya na kumakain ng tira-tira mula sa basurahan, ay naging sanhi ng pagbabago ng kanyang buhay. At ngayon, salamat sa kanya, buo na uli ang pamilya niya. Salamat sa kanya, natuto siyang magmahal uli. Salamat sa kanya, naging tao uli siya. At iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang mga taon ay patuloy na lumilipas. Ngunit ang alaalang iyon, ang gabing nakita niya si Lorna sa kusina, umiiyak habang kumakain ng tira, ay hindi niya kailanman makakalimutan. Dahil sa gabing iyon, nabago ang lahat. Nabago ang buhay niya. Nabago ang buhay ni Lorna. At nabago ang buhay ng lahat ng tao sa paligid nila. Kasi minsan, ang isang simpleng gawa ng kabutihan ay maaaring magdulot ng walang hanggang pagbabago. Kasi minsan, ang taong pinakamababa sa lipunan ay maaaring maging dahilan ng iyong kaligtasan. At kasi sa huli, lahat tayo ay tao lang. Nangangailangan ng pagmamahal. Nangangailangan ng tulong. Nangangailangan ng pag-asa. At si Lorna, kahit simple lang, kahit mahirap, ay naging ilaw sa kadiliman ni Don Rodrigo. At dahil sa kanya, nahanap niya ang daan pauwi sa pamilya. Pauwi sa pagmamahal. Pauwi sa tunay na buhay. Kaya ngayong Pasko, habang nakatingin siya sa mga mukha ng kanyang mga mahal sa buhay, bumubulong si Don Rodrigo sa kanyang sarili. Salamat, Lorna. Salamat sa lahat. At alam niyang hanggang sa huling hininga niya, hindi niya makakalimutan ang babaeng nagligtas sa kanya. Ang babaeng nag-alaga sa pamilya niya, kahit gutom. Ang babaeng naging dahilan ng kanyang pagbabago. Ang babaeng tinawag niyang katulong, pero sa totoo lang, ay naging kanyang guro, kanyang kaibigan, kanyang pamilya. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga ilaw ng Pasko, umiiyak si Lorna. Hindi dahil sa lungko, kundi dahil sa sobrang saya. Dahil sa wakas, pagkatapos ng napakahabang panahon ng paghihirap, may tahanan na siya. May pamilya na siya. May kinabukasan na siya. At lahat ng iyon, dahil sa isang lalaking nakakita sa kanya. Hindi bilang katulong, kundi bilang tao, bilang ina, bilang bayani ng kanyang sariling kwento. At iyon ang pinakamagandang regalo na natanggap niya sa buong buhay niya.